Kung Danty Marcolina ay mainit po na tinanggap po ng mga Bisaya. Ito po yung kanaunahan ng pagbisita ni Kung Danty Marcolita sa Visayas area. Subok-subukan ninyo na impeach ang Vice President. I will suggest to her that she should engage me as her defense counsel. Kasi mali na po ang nangyayari. Wala nang hustisya. Sabi ko sa kanila, bakit ninyo sinusuri ang confidential funds ng Office of the Vice President? Why? If you are honest in trying to enact a particular law, kasi po, inquiry in aid of legislation. There are more than 400 offices and agencies of government, beneficiaries of confidential funds. They were also notified by the COA. Meron silang audit observation memo. Bakit yung opisina lang ng Vice President ang ating iniimbestigahan kung talagang hindi kayo namumulitika? 400 offices ayaw niyong imbestigahan. Only the Office of the Vice President. Politika po ito. Pangalawa, sabi ko, yung pag-audit, yung pag-examine ng mga papel, ng mga reports about public expenditures, ito po'y trabaho ng COA. There is only one office. There is no other office mandated to audit and examine expenditures of public funds. Only the Commission on Audit. Ang sabi ko, bakit po natin ginagawa ang trabaho ng COA? Kayo naman, Commission on Audit, bakit nyo sinurrender ang inyong tungkulin? Meron pong problema dito, sabi ko. Nilalabag natin ang saligang batas. What was delegated can no longer be delegated. Kaya lang po pag ako nagsasalita ng ganito, pinapaalala ko sa kanila, tinuturuan ko sila, ang pinasasagot nila sa akin, yung mga magugulo. Guguluhin nila ako. Hindi sila makikipagdebate. Ang gagawin nila, manggugulo lang. Pagkatapos, papatayin nila yung aking mic. Papatayin nila. Ganito po ang nangyayari sa ating bansa. Sa ngayon po, nakakaawa ang kalagayan ng ating bansa. Napakamahal po ng kuryente, napakamahal ng presyo ng bilihin, napakamahal pa rin ng tubig. Ganyan po. Walang tumitingin dyan. Ang gusto lamang nilang gawin, mag-hearing ng mag-hearing sa Quadcom. Ang Quadcom, wala silang ibang subject matter, kundi i-prosecute ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yun ang pangunahing layunin. Pero hanggang ngayon, after 23 years, abot kaya ang kuryente, abot langit. Tinanggal nila ako sa Committee on Energy. Pag sinasabi ko, walang hustisya ang ginagawa natin, you are not following the rule of law. Tinanggal nila ako sa Justice Committee. Kasi i-impeach nila yung Vice President. Para hindi na ako siguro makasali, tinanggal nila ako sa Justice Committee. Nasabi ko sa kanila, yun ang akala nyo. Subok-subukan ninyo na i-impeach ang Vice President. I will suggest to her that she should engage me as her defense counsel. Kasi mali na po ang nangyayari. Wala nang hustisya. Sabi ko sa kanila, bakit ninyo sinusuri ang confidential funds ng Office of the Vice President? Why? If you are honest in trying to enact a particular law, kasi po, inquiry in aid of legislation. There are more than 400 offices and agencies of government, beneficiaries of confidential funds. They were also notified by the COA.
meron silang audit observation memo. Bakit yung opisina lang ng Vice President ang ating iniimbestigahan kung talagang hindi kayo namumulitika? 400 offices ayaw niyong imbestigahan. Only the office of the Vice President. Politika po ito. Pangalawa, sabi ko, yung pag-audit, yung pag-examine ng mga papel, ng mga reports about public expenditures, ito po'y trabaho ng COA. There is only one office. There is no other office mandated to audit and examine expenditures of public funds. Only the Commission on Audit. Ang sabi ko, bakit po natin ginagawa ang trabaho ng COA? Kayo naman, Commission on Audit, bakit nyo sinurrender ang inyong tungkulin? Meron pong problema dito, sabi ko. Nilalabag natin ang saligang batas. What was delegated can no longer be delegated. Kaya lang po pag ako nagsasalita ng ganito, pinapaalala ko sa kanila, tinuturuan ko sila ang pinasasagot nila sa akin, yung mga magugulo. Guguluhin nila ako. Hindi sila makikipagdebate. Ang gagawin nila, manggugulo lang. Pagkatapos, papatayin nila yung aking mic. Papatayin nila. Ganito po ang nangyayari sa ating bansa. Sa ngayon po, nakakaawa ang kalagayan ng ating bansa. Napakamahal po ng kuryente, napakamahal ng presyo ng bilihin, napakamahal pa rin ng tubig. Ganyan po. Walang tumitingin dyan. Ang gusto lamang nilang gawin, maghiring ng maghiring sa Quadcom. Ang Quadcom, wala silang ibang subject matter, kundi i-prosecute ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nakakahiya po ang kanilang ginagawa. Kaya sabi ng mga kasama ko, total magulo na kayo dyan, lumipat ka na lang sa Senado. Pumunta ka sa Barangay Taloma proper. Magpatulong kayong dalawa ni Philip Salvador. Para sa ganon, magkaroon ng kalidad ang Philippine Senate. Tingnan po nyo ang Senado ngayon. Tingnan nyo ang Senado ngayon. Kumbaga sa niluto, hindi mo malaman kung anong klaseng luto. Kilala nyo naman kung babalik-balik na lang sila dyan. Kayo rin naman kasi may kasalanan. Paulit-ulit, pabalik-balik. Pagkatapos ganito pa rin ang kalagayan ng ating bansa. Mahirap pa rin ang ating bansa. Merong isang matanda na nagsalita. Isa siyang scientist. Insanity, sabi niya. Sa Tagalog, kabaliwan. Ano po yung insanity sa Bisaya? Buwang. Kabuwangan. Insanity is doing something over and over and over again, but expecting different results. Boto na kayo ng boto sa kanila. Ganun pa rin. Hindi tayo makakakuha ng resultang mabuti para sa ating bansa. Bakit hindi natin testingin si Philip Salvador? Isama nyo kami doon. Kahit hindi mo malaman kung anong klaseng niluto ang Philippine Senate. Sabi nila sa akin, paano isasama mo ko dyan? Hindi pala magkakapareho yung sahog, hindi magkakasama yung sangkap. Hindi natin alam kung anong lasa niyan. Tapos ilalagay mo pa ako dyan, isasama mo pa ako dyan. Hindi po, kanya ganito po ang gagawin natin. Dahil nga hindi natin maintindihan kung anong klaseng luto na yung Philippine Senate, kayo po ay ilalagay natin dyan para po magsilbi kayong magic sarap.
Baka po sa lasa, magkaroon man lang ng lasa yung luto na yan, baka magkaroon tayo ng pag-asa. Panggap. Nagbabalat kayo. Ano po yung nagpapanggap sa Bisaya para ma-empasis? Ha? Nagpakaroon ignon. Oh, yun. Translator ko ah. Sabi ko, pagtulungan natin, napakaraming problema ng bansa natin. Ang kuryente, napakataas ang kuryente sa bansang ito. 10 bills, power bills ang ipinail ko. Wala kahit isa ang dininig sa committee. Paano mo puro Quadcom na lang? Lahat ng panahon, lahat ng atensyon, binigay lahat sa Quadcom. Wala nang panahon para dinggin yung mga panukalang batas na makakabuti sa tao. Ano po ba ang layunin ng ating batas sa kuryente na ginawa 23 years ago? What is the objective of that law that was enacted in 2001 or 23 years ago? To ensure the delivery of quality and reliable and affordable rates of electricity in this country. So pag sinabi mong secure and reliable, walang brownout. Pag sinabi mong affordable, abot kaya. Abot kaya. Sa Bisaya, barato. O yan, nakita nyo naman. Hindi mo alam yun, Senador Philip Salvador. Yun ang pangunahing layunin. Pero hanggang ngayon, after 23 years, abot kaya ang kuryente, abot langit. Tinanggal nila ako sa Committee on Energy. Pag sinasabi ko, walang hustisya ang ginagawa natin, you are not following the rule of law. Tinanggal nila ako sa Justice Committee. Kasi i-impeach nila yung Vice President. Para hindi na ako siguro makasali, tinanggal nila ako sa Justice Committee. Ang sabi ko sa kanila, Barangay Talomo proper, magandang umaga po sa ating lahat. Ang totoo po ay sinabi sa akin ng mga kasama ko, huwag ka nang pumunta doon sa Barangay Talomo kasi ang dami nating gagawin dito sa Luzon. Barangay lang naman yun eh. Magano ka na lang, magpadala ka na lang ng video grid. Sabi ko, hindi pwede yung kailangan makita ko yung mga tao. Huwag mo sasabihin barangay yan, kailangan magkaharap-harap kami ng mga tao. Kahit hindi ako masyadong marunong magsalita ng Bisaya, kasi po kung talagang magsasalita ako, baka hindi tayo magkaintindihan eh. Pero gusto kong magsalita ng Bisaya, kasi siyempre pagka Bisaya, tagos sa puso eh. Pero mamaya, malay nyo makakapagsalita rin ng Bisaya. Kaya po ako nagpunta rito, parte na po ng gusto kong gawin. Sapagkat hindi na ako masaya doon sa House of Representatives. Pagka nilalaban natin ang katwiran, pag sinasabihan natin sila, kung ano yung tuntunin, kung ano yung dapat gawin para hindi nag-aaway-away. Baligtad po yung nangyayari. Pag ako na nagsasalita, guguluhin nila ako, pagtutulong-tulungan nila ako. Pati nga po yung hopya na kinakain ko, kukunin pa nila. Ganun po yung mga taong yun. Noong isang araw po, nagsalita ako sa grupo ng mga hilot, yung mga kumadrona. Mga ganito rin karami po, mas marami pa dito. Sabi ko sa kanila, magsusumbong din po ako sa inyo.
Kasi napagalaman ko pagka ang isang bata ay napanganak dito sa mundo at ang nagpaluwal ay kumadrona o yung hilot, yung bata na yun matalino pala. Alam niyo kung bakit? Tingnan po ninyo yung mga kasama ko sa Quadcom. Napanganak lahat sila sa ospital. Kaya ako napanganak ako, hilot po, dahil mahirap lang ang buhay ko. Napanganak sa ospital, tingnan nyo, pumurol ng pumurol ang mga ulog. Sabi nila, magkaisa tayo. Gumawa sila ng manifesto. Kailangan kanya magkaisa tayo sa katapatan at paninindigan para alagaan natin ang ating bansa. Paano pagkakaisa yun? Paano magkakaisa ang isang bansa kapag ini-impeach mo ang Vice President?